Doc Jeffrey, dahil napakainit po ngayon. Oo. Kumusta ang ating puso kapag mainit ang panahon? Well, narinig ko yung usapan nyo kanina yung sa UV rays eh. Oo. So, medyo nalito rin ako ng konti dun eh. Actually, binasa ko siya. Kasi for most of my patients, nirecommend ko talaga wear light-colored clothing. Kasi ang goal namin is to prevent yung heat stroke eh. Yun yung problem ng mga patients ngayon, lalo na kung medyo may edad ka, meron kang mga maintenance medication, mataas yung likelihood na bumaba yung BP mo eh. Mahilo ka, bumagsak yung BP dahil doon sa heat stroke. Pero yung light color clothing, nakaka-protect siya against UV rays. So, yung radiation na pwede mag-cause ng cancer. But for heat stroke, ang pine-prevent namin kasi yung radiant heat. Yung heat na degenerate ng sunlight. So, pagka nakatapat ka sa araw, hindi lang UV rays kasi na kukuha mo. Nakukuha mo rin yung radiant heat ng sun. Okay. So, for us, pinakamaganda pa rin light color clothing. Then, syempre, dapat presko. Medyo maluwag siya. Loose siya. Oo, Yung mga and fit. yung fibers niya, natural yung fibers, para maka-absorb siya ng pawis. Oo, yung cotton, partner. I Yeah, think kung cotton, linen, Linen, yeah, oo. katulad ni Doc, nakabarong, o Yeah. diba? Yeah, Tsaka- pero may cotton ako underneath nito. Yes, cotton underneath. So, maganda yung, at saka, yung mga barong po, talagang natural fibers din yan. Dinesign talaga. Ito yung clothing ng mga ninuno natin. Wala pang aircon nung araw. di ba? Baka dapat Ganyan wala ba? na lang undershirt, ano? Makati siya. Pero nung araw, di ba? Wala namang aircon. Ito yung, wala namang nabibiling magandang damit nun except ito lang ang pinaka-presko na damit natin nung araw. Pero Doc, partner, no? Yung heat stroke ba, pwede mo lang yan makuha ng yung mga sabi alas 10 ng umaga or pwede ka rin ma-heat stroke na umaga? Kasi nga may friend kami ni partner na nagbabike, tas nag-collapse siya. Well, Stroke po raw or na heart attack. So, he 7 collapsed. ng umaga yata or 6? O, 5:30 ng 5:30, umaga. Well, syempre, ang heat stroke, iba yan sa ordinary stroke. Eh. Oo. Dapat, ang component yan, may heat. So, talagang dapat Iba nung yun, hindi- nagbabike siya, mainit siya para consider mo na Na heat stroke. na heat stroke siya. Maraming factors na nakaka-contribute doon. Baka yung hindi siya masyadong uminom ng maraming tubig during that time, makapal yung damit niya, or mainit doon sa lugar na pinuntahan niya. Pero Doc, di ba yung cycling gear, hindi naman siya yung mga cotton or Di ba ano spandex? I mean, Yun di ba? Medyo Komportable ba yun? polyester siya. Polyester. Medyo Pero hindi polyester. nag-absorb ng pawis yan, di ba? Not so much, pero kung titingnan nyo naman, kasi nagbabike ka kung dire-diretso ka lang naman nagbabike, mabilis matuyo yung pawis kasi hindi nga ina-absorb ng polyester fiber, pero natutuyo naman dahil mabilis ka magbike. Ang problema, kung mabagal ka magbike, naka-steady ka lang, traffic, syempre makukuha mo lahat ng heat. Hindi mo kagad matutuyo or hindi ka kagad matutuyuan ng pawis. Yun nga po, marami kasi sa ating mga kababayan nahihilig nga rin ngayon sa mga outdoor sports. And pag summer, di ba, parang lumalabas rin sila. Pero itong tao nga na to, 5:30 po siya nung umaga Tsaka lagi siya nagbabike. Tsaka lagi siya nagbabike. So parang, ano po kaya ang pwede pang posibleng nangyari? Kasi ang sabi, nag-collapse na lang. And then sa kasamaang palad nga po, ay binawian po siya ng buhay. Pero never siya nagkaroon ng atake or stroke previous. Parang first time. Yeah, parang first time. Mas malaki yung possibility na pagka ganun, early morning, heart attack pa rin yun. Oo, Pwedeng nagkaroon pwede. siya ng irregular heartbeat during that time, or dahil mataas kasi adrenaline, kung very active siya sa sport, mataas ang adrenaline niya early morning, pwedeng na either totoo siyang na-stroke or talagang inatake siya sa puso. But heat stroke, ang component talaga nun, may Yung heat kasamang talaga. heat eh. So, pwede po na ma-heart attack ka dahil sa heat stroke? Pwede po ba yun? Well, precipitating factor lang, pero masyadong malas naman nata yung taong yun na damay-damay yun. Pero usually magkaiba kasi sila ng pathophysiology or cause eh. So yung heat stroke, sa dehydration yun, lumalapot yung dugo. Yung heart attack, may nagbarang ugat.
Okay, so magkaiba yan. People get Magkaiba talaga. confused. Kasi Pero po, baka dahil sa stress, pwedeng mangyaring magkaroon ka ng heart attack during that time. Pero theoretical lang masyado yun and masyadong circumstantial. Pero yun nga, inisip ko partner nun. Kung kala ko porket active ka, di ba sabi lagi nagbabike? Diba? Hindi ka, parang safe ka na dahil healthy hindi ka siya eh. hindi siya babagsak, rin pala, diba? not a guarantee. Actually, kung titingnan nyo yung kung titingnan yung mga pasyente namin ina-admit sa hospital, yung bigla na nagkaka-heart attack, bumabata siya ng bumabata eh. Yun So, nga hindi po, naman bakit? hindi naman lagi na porke matanda, yun lang ang aatakin sa puso. Maraming pasyente kami 30, 40 years old. Minsan less than 30 years old pa. Magugulat kayo. Depende yun sa lifestyle and genetics ng pasyente. Okay. So, may connection ba ito sa COVID? Kasi people are, di ba, yung parang may enlarged heart or irregular heartbeat after COVID. As of now, wala pa kaming nakitang direct link dun sa mga recent events na heart attack. Though nung time ng COVID, meron talagang mga pasyente nagkaroon ng myocarditis at humina at nagkaroon ng problem yung heart nila. Pero Ano with po regards yun? sa heart attack, parang wala pa kaming nakikitang Wala pa. connection. What is myocarditis? I heard that kasi parang naging issue po yan nung panahon ng COVID. And sa lahat ng nagka-COVID, maaring mangyari rin yun sa kanila na Yes. as a side effect or something. Matunog na matunog yung word ng myocarditis during that time kasi yun yung sinisisi nila because yung virus nasisira niya yung muscle ng puso. So aside from getting infection, getting lung infection, pneumonia dun sa COVID, isa yun sa biniblame namin na cause kung bakit biglaan lang humihina yung puso habang nagkakaroon ng critical illness yung patient. Humihina yung puso, lumalaki yung puso. Pwede bang ma-reverse yun? For most of the patient, kailangan kasi matanggal muna yung cause ng problem. If viral yung cause ng problem, you have to treat the viral problem. okay. And ngayon po, sa mga panahon ngayon, ano po ang advice ninyo sa mga kababayan po natin dahil wala nang pinipiling edad ngayon din eh. Bata, Oo nga eh. matanda, biglang na heart attack. Lalo na sa diet din siguro. Actually, dapat talaga may awareness tayo eh. Yun yung pinaka-importante. Hindi guarantee na nag-exercise kayo araw-araw, healthy living. Hindi guarantee yun na hindi ka walang chance na magkaroon ka heart attack. Kaya pinapaalala ko lagi doon sa mga pasyente ko, doon sa mga kamag-anak nila na magpa-check up. May mga test kaming ginagawa para ma-screen yung mga pasyente, malaman namin kung sino yung may potential na heart attack, potential na magkaroon ng stroke or heart attack. Kasi meron dyan nag-exercise araw-araw, tama naman yung kinakain, pero dahil sa genes nila, dahil sa family history nila, o kaya may at one point nagkaroon sila ng masasamang bisyo, smoking, alcohol, pero tumigil na sila. Pero hindi na alam na may consequence pala yun. Mayroon palang damage na ginawa dun sa puso nila o dun sa ugat ng puso nila. Pero with regards sa diet, eto ngayon sa topic natin talaga, ano yung mga sinasabi nila ngayon tag-init, yung mga parang friendly sa ating heart na Siyempre, pagka tag-init, iwasan mo pa rin yung maaalat na pagkain. Kasi talagang kung nadidehydrate ka na tapos maalat pang pagkain kinakain mo, lalo kang ma-dehydrate doon. Drink water. Kung pag nauhaw ka, siyempre, water pa rin ang pinaka-importante. Tubig, hindi juice, hindi mga soda, hindi kape, hindi alcohol. Akala Yung pa naman kape yung nga- juice pwede. Hindi kasama. Tubig lang. Tubig lang lang. talaga. Oo, kasi, so yung, kunyari ako nagkape, hindi ko kaya walang kape ngayon, kailangan bawiin ko yun with, water. Kasi Yes. nakaka-dehydrate Tama. or... Kasi ang coffee, Yes. nakaka-dehydrate. Diuretic eh. Oo. Like, Totoo- what else is diuretic na inumin, Doc? Alcohol. Pag umiinom. Oo, Mataas sa nako. sugar. Totoo ba yun, Doc, pag kumain ka kunyari lechon or bagnet, tapos sundan mo lang ng pineapple juice, safe ka na? Hindi. Hindi. Pero ninja, pengi nung banggit mo, ha? Sure, Doc. Ano lang naman, 1,000 per kilo, Doc. Talagang ninamnam ko yun eh. Diba? Masarap, Inayos no? ko pagkakahati. Actually, buti na banggit mo yun, Jack. Kasi laging, ganyan ng lagi hirit ng mga pasyente ko eh. Dok, mataas ang BP ko kagabi, pero
nag-pineapple juice ako. Ano ba yan? Sabi kasi nga ewan ko ba't narinig ko na lang yun may pineapple, hindi sige maglechon ako pero may pineapple juice Ewan ko, magaling kasi ang advertising ng pineapple juice na yun. Kaya okay. Pero wala lahat ng namang tao, Oo, si Kesyo raw nakakapagpababa Oo, ng pero wala namang cholesterol, proven na, ganyan. akala gamot yun. Nag-drawing ng puso sa likod ng label nila. Akala ng lahat ng tao, gamot na siya Uy, sa puso. actually, maraming nalilin lang dyan. Dapat hindi po, mali po yun. Teka lang. Mali talaga. Kasi Mali mga senior talaga. citizens, kita mo isa ako sa naloko lolo, lola, tito at tita ko, may mga ganung pineapple juice Yeah. sa kanila. Sabi ko, hindi ho ba ang taas ng sugar niya? Diba? Diabetic na naka-pineapple juice. Oh, so it's a myth. Yes. And partly, Fake news. partly yung Oo. good marketing yun. Good marketing. But hindi healthy talaga yun. Hindi healthy. Oo, okay. Maganda yung tanong mo na yun, ha, partner. Ano ba yung mga myths na maganda pong itama ngayon para sa ating mga kababayan? Well, yung mga patient ko kasi, kadalasan yan, magtatanong yan kung ano magandang replacement sa sugar. Magkakape ka. So, magtatanong yan, okay ba tong cocoa sugar? Sasabihin ko, naku, parehas lang, sugar din yan. O kaya, Dok, brown sugar naman eh. yun. Sugar pa rin yun. Ganun din. Ay, kala ko pa Oo naman nga, naka-ano na At ako. at Kala ko least naka-healthy na ako. At least mas healthy pa rin siya kasi 'di ba may cocoa sugar, may isa pang klase ng sugar. Brown sugar. Tapos, may Yung iba. coco ba, yun ba yung muscovado? Muscovado, meron din Iba, muscovado. ano pa ba? Honey. O, Honey. asukal din. Asukal din. Asukal pa rin, pero baka mas healthy naman 'to. Hindi. Pareho lang. Ang lagi ko sasabi, sorry pero sa mga pasyente ko, pagka nagtanong, Dok, sabi ni ganto healthy yung honey. Sasabihin ko lang naman, asukal lang naman talaga yung honey. Ang nagsabi lang na talagang healthy yung honey, yung mga bubuyog. Kung hindi ka bubuyog, hindi healthy sa'yo yan. Basta in moderation pa rin lahat, Doc. I mean, Yeah, definitely. oo. Kailangan talaga in moderation. So, pwede naman sila mag-fruits paminsan-minsan, matamis din ng fruits. Pwede rin sila kumain kung gusto nila kumain ng matatamis, pero talagang minimize nila. Kasi yung sugar talaga, yun yung nagiging dahilan ng diabetes at mataas na cholesterol. Doc, yung pakwan ba mataas sa sugar? Oo nga sarap sana yun yung naman, pakwan sarap ngayon kainin pero na. Mataas yun. Init eh. Oh, grapes. sa lahat ng prutas, actually, yun yung pinakamaraming Yung sugar. Pakwan, watermelon, Hindi mo lang nilalasa kasi may Kahit water siya eh. parang Mangga. water eh. Mataas din. Taas din. Pinya, kasunod. Saging. Mataas din. Saging medyo okay lang. Avocado medyo okay lang. Pero again, kahit na anong fruit in moderation. Kasi may mga patient naman ako, okay naman pala nang sinabi ni Doc, banana. Pero ilang piling ng banana wag kinakain naman, sa araw. Banana na lang kinakain moderation nila. pa rin. In moderation pa rin. Lalo na narinig nila may potassium yung banana. Sasabihin na nakakababa ng BP ang potassium. Ilang banana naman pala yung kinain nila. So masama rin yun. Nakakababa pala ng BP ang banana. Yung potassium. Yung potassium sa potassium. banana. Hindi, pero hindi sa banana. Hindi sa banana. Pagka kasi mababa potassium, mas mataas yung risk mo for hypertension. So, kinokorek talaga namin yung mga mabababang potassium. Saan ko pwedeng kunin yung potassium para Yun nga, Sa banana. marami namang vegetable, fruits na may potassium. Mostly, actually, yung fruits may potassium. Okay. Okay, bago tayo magpaalala about hypertension kasi yan high blood ngayong panahon ng tag-init. Sa ngayon tag-init, syempre importante na iniiwasan pa rin natin yung maalat na pagkain, iwasan natin yung matatamis na pagkain. And of course, kailangan mag-follow up kayo sa mga doktor. Kasi actually, ang karaniwan na-encounter kong problem ngayon sa tag-init, lalo na doon sa mga pasyenteng may high blood, is mas bumababa yung actually BP nila kasi mainit, pinapawisan sila. Lalo na yung mga naka-diuretic. So, binabantayan talaga namin. Most of the time, tinatanggal namin yung mga gamot na pampaihi this summer. Dahil nga, mas marami nagko-complain sa akin. Parang nahihilo, mababa BP nila. Ang nagkakataon, medyo pagka nag-summer talaga, less yung nainom nilang tubig, mas bumababa yung blood pressure nila. And masama rin yun. Masama, syempre. yun. Oo. So, I would suggest pagka naka-encounter sila ng problem na ganun, visit their doctors and ask them kung pwede bang i-adjust yung gamot nila, lalo na napakainit ngayon para lang hindi na ma-encounter yung problem na yun.
wala namang perfect na medicine. That's why kailangan nag-regular follow-up sila sa mga doktor nila. Yan. So, kung may high blood, may low blood, delikado rin. Oo, hindi rin Yeah. hindi din maganda. Actually, na-encounter ko yun sa mga pasyente ko galing States. Hindi sila sanay sa weather dito. Nag-iba na eh. Okay. So, mahilig sila magbigay ng diuretic, pampaihi dun sa mga medications sila sa Ibang States. bansa. So, pagdating dito, sobrang baba ng BP nila. Kasi kainit pinapawisan na sila, tapos naka-diuretic pa sila. Ayun. So, tandaan po natin, kailangan tayong wag dehydrated. Uminom ng maraming tubig. Tsaka everything in moderation, di ba? Yung sa mga prutas. Tsaka yung pineapple juice, hindi totoo yun. Except bagnet, ha? Except bagnet. Hindi gamot sa puso ang pineapple juice. Okay, maraming salamat, Dr. Jeffrey De Jesus, ang ating interventional cardiologist, for being our Dr. Serbisyo of the Day. Thank you, Doc. Thank you. Doc, thank you.